the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Tanglawan nawa ng liwanag ni Kristo ang kadiliman sa aking kalooban. Ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kapag malusog ang iyong mata, ang buong katawan mo ay puno ng liwanag. Ngunit kapag masama ang iyong mata, ang katawan mo rin ay puno ng kadiliman. Kaya tingnan mong mabuti na ang liwanag na nasa iyo ay hindi kadiliman. Kung ang buong katawan mo ay puno ng liwanag at walang bahaging madilim, magiging maliwanag ang lahat, gaya ng ilawang nagbibigay liwanag sa iyo. Lucas 11:34-36. Sinabi ni Jesus sa kanyang minamahal na mga remnants ang isang napakahalagang kwento. Kapag madilim na madilim ang gabi, ano ang kailangan natin upang lumiwanag ang isang silid? Tama! Kailangan natin ng ilaw na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Ngunit, matapos sindihan ng isang ilaw sa isang madilim na silid, may magtatago ba nito sa loob ng malaking banga upang walang makakita sa liwanag nito? O itatago ba ito sa ilalim ng kama? Siyempre hindi, walang gagawa ng ganoon. Ang ilaw ay dapat ilagay sa isang patungan upang maliwanagan ang buong silid. Sa gayon, ang lahat ng papasok ay makakakita ng liwanag at magsasabing, "Wow, ang liwanag naman!" At makikita nila ang maningning na liwanag nito. Tiningnan ni Jesus ang ating mga mata at buong pagmamahal na nagsabi, "Meron ding isang kahanga-hangang ilaw sa inyong katawan. Ang ilaw na iyon ay ang inyong kumikislap na mga mata." Kapag ang iyong puso at buong pagkatao ay napuno ng liwanag ng buhay ni Kristo, magiging malinaw at magniningning ang iyong mga mata. At kapag nangyari iyon, ang iyong buong pagkatao ay magliliwanag na parang araw. Ngunit kapag dumating ang kadiliman at nagdilim ang iyong mga mata, ang iyong buong pagkatao ay mapupuno rin ng kadiliman, tulad ng madilim na gabi. Kaya araw-araw, suriin mong mabuti ang iyong puso. Tiyakin mong ang liwanag ni Kristo na nasa iyong kalooban ay patuloy na nagniningning at hindi natatakpan ng kadiliman. Sa ating talata ngayon, Lucas 11:33-36, itinuturo sa atin ni Jesus na kailangan taglayin ng mga remnants ang liwanag ni Kristo upang tanglawan ang kadilimang nasa ating kalooban. Kaya upang magkaroon tayo ng liwanag ni Kristo, kailangan nating tanggapin si Jesucristo, ang Mesyas, ang binhi ng babae na ipinangako sa Genesis 3:15, bilang liwanag ng buhay at liwanag ng paglikha sa ating puso. Kapag tinanggap natin si Kristo, ang liwanag ng buhay, mananahan siya sa ating puso at ang kanyang liwanag ang gagabay sa ating buong buhay. Kaya naman, bilang mga naligtas na anak ng Diyos, dapat nating hayaang magningning ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Kapag sumisikat ang liwanag ni Kristo sa atin, nabubuksan ang ating espiritual na mga mata at nakikita natin ang nakakatakot na kadilimang nasa ating kalooban. Sinabi ni Jesus na ang isang madilim na silid ay nagiging maliwanag kapag sinindihan ng isang ilaw. Sa gayong ding paraan, ano ang dapat nating gawin upang mapuno ng liwanag ang ating buong pagkatao? Dapat nating hayaang magliwanag ang liwanag ni Kristo sa ating puso at buong pananampalatayang tawagin ang pangalan ni Jesus, na siyang Kristo at liwanag ng buhay. Kapag buong puso nating ipinahayag na, "Si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Kristo," ang liwanag ng paglikha na kasama natin ay kumikilos sa ating buhay. Pinagagaling niya ang ating katawan at kaluluwa. Pinalalakas ang ating pananampalataya at tinutulungan tayong mamuhay ng malusog,
matatag at puspos ng kanyang liwanag. Sinabi ni Jesus ang isang napakahalagang bagay. Ang iyong mata ang ilaw ng iyong katawan. Kapag malinaw at malusog ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong pagkatao. Ngunit kapag ang iyong paningin ay naging madilim, mapupuno rin ng kadiliman ang iyong buong pagkatao. Kaya araw-araw, suriin mong mabuti ang iyong sarili at tiyaking ang liwanag na nasa iyo ay hindi nagiging kadiliman. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang ating espiritual na mga mata ay hindi kayang tanggapin ang liwanag ni Kristo. Ibig sabihin, ang ating espiritual na mga mata ay nagdilim. Bakit nagdilim ang ating espiritual na mga mata? Ito ay dahil sa orihinal na kasalanan nangyari sa Genesis 3. Dahil sa kasalanang iyon, natakpan tayo ng kadiliman, kaya nagdilim ang ating espiritual na mga mata at hindi natin nakita ang liwanag ng Diyos. Dahil sa orihinal na kasalanan ng kadiliman, ang mga tao ay naging tulad ng mga Nephilim sa Genesis 6 na namumuhay ayon lamang sa laman. Naging tulad din sila ng mga tao sa Genesis 11 na namumuhay ayon lamang sa kanilang sariling kagustuhan at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bukod dito, nahulog din sila sa kalagayan ng mga hindi sumasampalataya na binanggit sa 1:8-44. Dahil dito, lalo pang nagiging mahirap at mabigat ang kanilang buhay habang lumalayo sila sa Diyos. Upang baguhin ang kapalaran ng tao na nakagapos sa kapangyarihan ng kasalanan, ng kapangyarihan ni Satanas at ng kapangyarihan ng impyerno, ipinadala ng Diyos ayon sa kanyang tipan ang ipinangakong binhi ng babae, ang Mesyas, si Jesucristo. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yaw! Sa pagsambang ito ngayon, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ni Kristo na tinapos ang lahat para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kaya tanggapin natin si Kristo sa ating puso at kaluluwa. Huwag na tayong mamuhay ayon sa luma nating pagkatao na tagapaglingkod ni Satanas. Sa halip, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na nagpapakita at nagpapalaganap ng liwanag ni Kristo sa ating buong buhay. Sabay-sabay nating ipahayag ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-eebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Maligayang Pasko! Kapag araw-araw sinisimulan ng mga remnants na magningning ng liwanag ng mensaheng si Jesus ang Kristo sa kanilang buhay, sila ay nagiging mga kahangang-hangang espiritual na samit na nagpapahayag ng liwanag sa buong mundo. May isang bagay na dapat nating tandaan ngayon. Kapag madilim ang ating mga mata, magiging madilim din ang ating buong pagkatao. Kaya ang tanging paraan upang mapawi ang kadilimang nasa ating kalooban ay maranasan muna ang liwanag ni Kristo sa ating puso. Hindi ko kailangan ng pilak o ginto. Ang meron ako ay binibigay ko sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, magliwanag ka! Sa buong linggong ito, huwag kayong magpadaig sa matinding kadilimang dulot ng mga kaisipang inilalagay ni Satanas. Huwag din kayong panghinaan ng loob dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa halip, idinadalangin ko na kayo ay mamuhay na matagumpay bilang mga kahangahangang anak ng Diyos, na buong ningning na nagpapakita ng liwanag ni Kristo na nananahan sa inyong buhay. Sa pangalan ni Kristo, pagpalain kayo ng Diyos. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin na tanggapin ang binhi ng babae na ipinangako sa Genesis 3:15, ang Mesyas, si Jesucristo, bilang liwanag ng paglikha. Maraming salamat po dahil tinutulungan ninyo akong mamuhay bilang anak ng Diyos na nagpapaliwanag ng liwanag ni Kristo sa kadilimang nasa aking kalooban.
Tulungan ninyo po akong araw-araw na alalahanin ang pag-ibig ni Kristo na naganap sa krus ng Kalbaryo, kung saan tinapos niya ang lahat para sa amin. Naway patuloy na magningning ang liwanag ni Kristo sa aking puso. Itaboy ninyo ang lahat ng kaisipan ng kadiliman at tulungan ninyo akong mamuhay bilang isang espiritual na samit na nagbabahagi ng liwanag ni Kristo sa 237 na mga bansa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.